kwentuhan. Siyempre, pag-uusapan din natin ang mga hot issues sa siguradong kapupulutan ninyo ng aral. Isang oras po para sa mga mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good Morning, Boss! Good morning, Aljo, Carla, Audrey. Maulang umaga. Maulan na umaga. Mahangin pa. Alam nyo, galing ako ng Mascara Festival sa Bacolod. Bagamat kaunti lang yung ramdam mo yung bagyo. May ulan, araw ulit, ulan. Pero yung going back here, na-trauma ako dun sa yung flight experience May ko. turbulence. Galaw ang aeroplano. Highest level of turbulence for 30 minutes straight pagpasok namin ng Manila. Tapos, lalo na yung paland namin talagang hinahampas yung plane. So, yan po yung hagupit ni Typhoon Lando na pag-uusapan natin sa ating, of course, importante at mga napapanong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka moment. Para sa ating unang Teka Moment, itong si Typhoon Lando. As of 12:10 ng umaga ngayong araw, classes in some areas are suspended. According po sa Department of Education and the Official Gazette, classes all levels in the following areas are cancelled sa Baguio City, Bataan, Benguet, Botolan, Zambales, Bulacan, Cabangan, Zambales, Cagayan Valley, Caloocan City, Candelaria, Zambales, Cavite, Castillejos, Iba, Zambales, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Laguna, Las Piñas City, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Masinloc, Zambales, Muntinlupa, Navotas, Nueva Ecija, Olongapo, Pampanga, Pangasinan, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, Quirino, Antonio, Zambales, San Felipe, Zambales, San Juan City, San Narciso, Zambales, Santa Cruz, Zambales, Subic, Zambales, Taguig City, Tarlac, Valenzuela City. Preschool to high school naman po, Batangas, Mount Province, Nueva Vizcaya at Quezon. Sinabi po ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., sinuspend po nila ang offices ng government offices except those who involve in the delivery of basic and health services, disaster and emergency response in the following areas, Region 1, 2, 3, and CAR. Ayan. So yan po ang pinaka-latest update as of now. Ako ay dadagdag ko lang, kahapon nga sinabi mo na ikaw ay sumakay sa aeroplano at grabe ang turbulence. Actually, ang Calpo ay nag-cancela na rin po ng kanilang mga flights. At update lang din, dahil ang Nueva Ecija at ang Aurora talaga ay talagang naapektuhan nitong bagyong Lando. Actually, 3,000 families or 10,000 individuals ang sa evacuation center. Ito para naman po sa mga mangisda natin, may gain warning pa rin po, bawal pa rin po tayong pumalaot. At kasi nga, syempre, malakas pa rin yung hangin dito nga sa Quezon City. Ramdam na ramdam natin yung lakas ng hangin. Signal number 1 na po ang signal dito sa Metro Manila. Okay, Alright, Carla, pati Zambales, signal number 1, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So Friday or Sabado, palabas pa lang ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lando dahil meron pong nakikitang bagyo din. Itong Typhoon Champy dyan sa Pacific Ocean. So kaya't mabagal ang pagkilos ng Bagyong Landong palabas ng kalupaan ng Luzon. So parang naghihilahan sila. Fujiwara effect. Kaya't pinaka-affected na lugar ang Nueva Ecija and yung mga kawani ng Senado ngayon ay hindi po obligasyon ngayong October 19 dahil po sa bagyo. Pero yung ibang mga opisinang pamalaan, wala pang direktang sinabing Malacanang. Maliban na lang sa mga pasok ng lahat ng antas dito po sa Metro Manila at diskresyon na rin sa mga pribadong mga opisina, yung kawani po ng Senado hindi obligadong pumasok ngayong araw dito po sa Metro Manila. Alright, suspended yung work sa government offices. Of course, exempted yung mga nagde-deliver ng mga basic health and services and disaster emergency response. At hindi lamang po sila ang suspended, pati number coding suspended po ngayon. Vehicles with license plates that ends in 1 and 2 will be able to travel between the usually restricted hours of 7 a.m. to 7 o'clock po ng gabi. Okay, gusto nang madagdagan yung sinabi ni Carla kanina. Tama yun, na sa pakiusap po sa mga kababayan natin na mga namamalakaya o yung mga na may gale warning po tayo.
Bakit tayo nakikiusap ngayon? Dahil last week, kung maalala ninyo, winarning na rin natin to. Nagpalabas na ng gale warning ang Pag-asa at meron pa rin mga pumalaot. Ngayon, yung mga rescuers na nagliligtas, sila rin mismo yung buhay nila at risk din dahil kailangan nilang iligtas itong mga nawawalang mangingisda. Sa ngayon, meron na pong 2 mangingisda ang namatay sa Kamsur, 6 sa baybayin ng Iloilo at Guimaras, 2 naman ang nasawi dahil sa pagbaha sa Nueva Ecija at 1 sa Quezon City dahil nabagsakan ng puno. Ngayon po, wala pa rin kuryente sa may San Fernando, La Union. Gayon na rin po may mga power interruption sa may Pangasinan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Apayao, Kalinga. At dito sa PTV4, medyo kumikijap-kijap yung ilaw kanina. Hindi ko lang, Dayan, walang pasok yung pampublikong opisina sa regions, hindi sa NCR, ha? Region 1, 2, 3, and CAR. So yun lang, walang pasok. Pero sa Metro Manila, wala pang abiso ang Malacanang maliban na lang sa Senado. So bubuti, sabi ng Pag-asa, sa mga ekspertong mula sa Pag-asa sinasabi, gaganda ng panahon starting tomorrow pero may mga pag-uulan pa rin. Hanggang Wednesday, Thursday, Friday, Sabado at Biyernes pa kasi lalabas ng PAR talaga ang bagyong Nado. Asahan natin, by Sunday, gaganda ng panahon. Kasi dito sa Manila, hindi siya maulan konti, pero malakas na malakas yung hangin. So yung mga boss po natin na nanonood ngayon, kung wala naman kayong dapat gawin sa labas dahil nga malakas yung hangin, eto katulad sa Quezon City, 14 years old niya nabagsakan ng puno, mag-stay na lang po muna kayo sa bahay, huwag na kayong sumulong dyan sa baha dahil alam naman natin yung mga sakit dyan, leptospirosis, mga skin diseases. Sumunod po muna tayo sa gobyerno kung ano yung patuloy na antabayanan yung mga balita dito sa PTV. That's right. For more updates, you can visit #LandoPH or #WalangPasok. Oo. Ayun, mamaya So, may updates pa tayo mula sa NDRRMC. Ang Jaén Nueva Ecija talagang baha ngayon at maraming ang roads na close sa may Nueva Ecija, pero marami na pong tulong from Red Cross ang dumadating dyan sa may Nueva Ecija. Speaking of Nueva Ecija, patungo dyan ngayon ang Pangulong Aquino, no? Para personal na alamin yung sitwasyon sa Nueva Ecija dahil ito yung grabing binaha ngayon. At saka magandang balita, yung Marikina River natin bumababa, nagre-recede na. So yung 3,000 families na evacuate na inilikas nung nakaraang gabi ay unti-unti na rin bumabalik sa kanilang mga tahanan dyan sa Marikina. Alright, syempre tuloy-tuloy po mga balita at impormasyon dito sa Good Morning Boss. Interesting topics at live discussions ang ating Aljo. Okay, mamaya po makasama natin ang Cooperative Development Authority, Kooperatiba. Pag-usapan po natin paano pa maging miyembro ng kooperatiba, ikukumpara po natin kooperatiba sa korporasyon at ilang pang mga elemento tungkol po sa pagpapatayo ng kooperatiba. Okay, dahil ngayon ay Lunes, meron din tayong mabuting umaga mula sa SSS. That's right. Pag-uusapan naman natin yung contribution ng mga miyembro. At syempre, Breast Cancer Awareness Advocacy, Bone and Joint Awareness Week. At syempre, alamin din natin itong Pasig River Art Project. ETC, I Love My Culture at ASEAN TV naman ang ating mapapanood. Kaya mga boss, antabayanan nyo yan. Maaari nyo rin kayo mapanood by live streaming PTV.ph. Maaari nyong ilike aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!